Bakit ba nag-aaway ang mga congressman? Bakit ba minamadali ang pondo na subok na ayon sa mga honorable? Ito ang halimbawa na pag nandun ang pangangailangan, mamadaliin na ito kahit may humahadlang. Panoorin natin mga old school kung ano ba ang ibig sabihin ng pagmadali sa pondo para naman mapakinabangan bago maghalalan. Let's go! Mr. Speaker, having no more members of the minority... Mr. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Joint motion to terminate interpolations in the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair Mr. hears have a none. motion ruling, Let me please. question the Interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the quorum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Motion suspended. Mr. Speaker. Grabe, di ba? Nagmamadali pa. Si Congressman Garin, nagkakabulol-bulol na para lang i-terminate niya na ang usapan sa budget ng DOH. Alam ko yung nagtatanong yata parang si Congressman Wilbert T. ng Agri-Party List. May gusto bang magtanong? Gusto ba nilang magbusisi? Akala ko ba na ang purpose ng mga komite nyo in aid of legislation at pagbibigay transparency sa taong bayan kung paano gagamitin ang pondo. Pero mukha yatang sa pagmamadali natin, nakakalimutan na natin na meron pang gustong magtanong. Ito naman malupit. Putragis mabaging langit. Biruin nyo naman, yung tumatayong speaker na nakaupong pumukpok bigla ng gatol. Wala na raw siya naririnig na motion. Gago! At inaprove po, ganun agad siya. Ito ang dahilan kung bakit nasabi ng Vice Presidente Inday Sara Duterte na talagang dalawa lang ang Diyos. Aanihin natin ang magandang numero sa ekonomiya kung gutom pa ang mga Pilipino. Aanihin ang panlad kung hindi naman pakikinabangan ng ordinaryong mamamayan. Na humahawak ng pondo at nagdidesisyon. Grabe, di ba? Nagmamadali sila na aprubahan ng budget para at least meron na naman silang magamit lalo na next year ang darating na halalan. Kailangan nilang pondo para ipamudmod bilang ayuda at limos. Walang direksyon sa pag-angat ng buhay na mahihirap na Pilipino. Ang gusto lang nila, magbigay ng konting tulong habang sila'y lulong sa mga magarbong gamit at pangburloloy sa kanilang katawan. Meron pa ka dyan. Naalala niyo yung sinabi ng isang Hermes Queen na nag-block ng kanyang account na si Kimbo. Di ba sabi nila, babawasan ng 1.2 billion ang Office of the Vice President. At ilalagay nila ito sa subok na ahensya ng gobyerno, ang DSWD at ang DOH. Yan pong pinag-aawayan nila ay DOH budget. Sabi niya, ito'y rekomendasyon lang at ito ay marami pang eche bureche. Pero po kahapon, naglabas na ang hari ng pondo na ito po ay kanilang susuportahan na ang budget na lang po ng Office of the Vice President ay 733. Siyempre, kunyari, wala siyang alam. Meron daw nagsasuggest na i-zero budget. Pero hindi raw siya papayag. Wow naman. Ito po yan. Ang official statement ng speaker ng hari ng pondo. Bilang speaker, naunawaan ko ang mga sentimiento ng ilang kasamahan ko sa Kongreso tungkol sa hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa mga deliberasyon ng plenaryo para sa budget ng kanyang tanggapan. Naiintindihan naman pala. Concern, 3 beses siyang inanyayahan ngunit hindi siya sumipot.
Bilang mga kinatawan ng sambayanan, umaasa kami na tutuparin ng lahat ng opisyal ng gobyerno ang kanilang mga tungkulin, lalo na kung usapan ay tungkol sa pambansang budget. Bakit ayaw niyo kami pakinggan? Nabuksan ang inyong libro para aming malaman kung sa inyo nilulustay o sa inyo ginagamit ang perang nakalaan sa mga pondo ninyo. Concern ha? May ilang miyembro ng Kongreso na nagbungkahi na bawasan pa ang budget ng Office of the Vice President. Gago! Ang iba pa ay nagpapanukala na gawing zero ang pondo ng tanggapan dahil sa kanyang hindi pagsipot. Sige nga, gawin nyo nga. Ngunit, datapuat, subalit, tinanggihan ko ang mga mungkahing ito. Naiintindihan ko ang mga pagkadismaya, pero naniniwala ako na mahalaga pa rin magkaroon ng sapat na budget ang Office of the Vice President. Diyos ko naman, yan yung sinasabing ikaw ang gumawa ng multo pero nagtatago ka para hindi makitang ikaw ang lumikha nito. Huwag naman kami paikutin. Hindi po kami pinanganak kahapon para lokohin ngayon. Kayo mga old school, sa gantong nangyayari sa ating mababang kapulungan, naniniwala pa ba kayo na ang ating mga congressman ay ginagawa ang kanilang honorable na mandato para tulungan ang ating bayan? Sino talaga ang makapangyarihan? Ang ibinoto ng distrito o ang inihalal ng 32 milyong Pilipino sa ikalawang mataas na pwesto? Ingat!